Hi guys, good morning. So, ipakita ko sa inyo ngayon yung ating setup gamit yung ating ArcLem na mga ArcLem LAN device. Gamit yung 5B5 na Huawei. So, pakita kami yung top cam natin. So, ito yun siya, 5B5. So, basically, gawa ko ng setup dito na naka-centralize siya gamit yung hex. So, ito yung magiging forma niya. So, meron tayong hex GR3. Tapos 5v5 na LAN. Ito, nakasetup na siya sa VLAN 22. Saka yung isa naman is VLAN 23. So, ito yun siya. Naka VLAN 22 to siya. Then VLAN 23. So, maya pakita ko sa inyo kung ano yung configuration naman dito kung paano natin siya sa setup. So, basically, yung LAN 1 nito is connected sa MikroTik natin. So, mga LAN 1 nila. Then ito, pakita ko rin sa inyo yung interface na setup na hindi siya naka-VLAN, naka-interface lang. So basically, pwede yung lagay ng switch dito or another router na connected naman sa ating another ArcLem LAN na device. So yun guys, una natin pakita, may bagong changes tayo sa ating meron na tayong V6. So ito yung V6 natin. Basically, ito pala. Mas ano to siya, mas okay na yung, 'di ba may issue tayo sa yung hindi na nagre-read minsan. So inayos ko na 'yon. So doon sa mga nakakuha, pwede natin i-replace. Send nyo lang sa akin tapos i-replace natin ng bagong device. Pero sa inyo lang yung shipping kasi medyo nilulugi na rin tayo sa ano. So pero willing po ako na i-replace ng bagong device. So nakaganda nitong V6 natin na board is that meron natin tong power on delay. So example ng power on delay, saan tayo? Ito, power on delay. Tingnan natin. Kung papansin niyo, yung device na ito lang yung may delay yung hindi yung 12 volts. So pag on natin, hindi pa siya nag-on. So hindi pa nag-on yung device, after lang seconds, saka pa siya mag-on. So at least diyan kung may power interruption, hindi sisirain yung mga devices natin. So itong 12 volts, okay lang naman yung lights, so walang problema yan siya. Pero at least yung mga 5 volts na device, hindi siya agad masisira. So kung may brownout or power fluctuation, ano muna niya, stop muna niya yung, may delay muna tayo ng ilang seconds, sa 5 seconds natin or 3 seconds before niya ipasok yung kurente. So at least hindi magsa-spike yung kurente nun. So at the same time, itong device na rin to, capable na to siya para sa ating, ito, may printer tayo dito, tapos may bill acceptor, then coin slot, tapos yung LED frame. So yan yun siya, dito lahat yung nakakonect, tapos may din nakasulat naman sa likod kung ano yung i-connect dyan. So yung dito may power rails para sa 5 volts na, ito 5 volts kasi ito 5 volts na printer at saka sa 12 volts na printer. So ang ano lang natin dyan, lagyan natin siya ng capacitor. So yun. So ngayon, i-demo ko muna sa inyo yung yung working theory nito. So basically, tumatay sa atin desktop. So ito yung magiging setup niya. So ito lang yung dito sa Sabendo settings. So, pakita ko yung Sabendo settings. So ito, meron tayong tatlong device. So dapat iset nyo lang kung anong VLAN na port. So take note guys, nag-start tayo sa VLAN 20 or VLAN 21. Kasi ang setup ko kasi dito, pag naka-VLAN ka kasi, ito yung magiging address nyo. So papansinin niyo yung sa IP addresses natin. So nakaganyan siya. So papansinin niyo 22 VLAN 22, 23 VLAN 23. Tapos pag mga Ethernet naman, nagsimula siya sa 13 sa 11 or Ether 1, Ether 2, Ether 3. So since ginagamit natin yung starter sa 13. So Ether 3, so 13. Pag Ether 4, magiging 14 din siya. So wag yung na lang anuhin na gagamitin yung below sa VLAN 20 kasi naka setup kasi yung natin para at least mas madaling mag-config at saka halos standard yung setup. So, yun. Follow na lang natin. Then, yan. Setup nyo lang yung name. Itong name na to, ito yung lalabas nito sa ating
lalabas sa status natin na kung saan siya connected. So pwede nyo palitan to ng mga name kung anong machine or vendor machine ay papangalan ninyo. Ito, dapat kung anong nakasulat dito na yun yung i-follow natin. Kasi para standard lang talaga. Standard at least maging automatic yung sa OCI natin. So yun lang yung ko. Then, yun. So, ganun lang pag setup. Hindi ko pala napakita. So, yan. So, ito yan, So, dito pala na part. Ito yung sa part ng yung sa vendor name. Then, ito naman sa mga part. Huwag nyo na lang baguhin yung kung ano nakasulat. Please lang. Para at least, standard lang yung Kasi yung app ko kasi or yung itong pang OCI kasi, nagbe-verify kasi siya ng mga nasa-set up. So, kung hindi siya out of standard siya, hindi natin makikita kung tama ba yung pagka-set up. So, follow nyo lang to. Kung huwag nyo na lang i-edit, please. Okay? Para hindi magkakaroon ng Then, at the same time, before yan, test muna pala natin. So, meron tayong tatlong set ng device dito. So, itong una, connected to siya sa Ether 3. Dito, Ether 3. Ether 3, tapos connected siya sa Mercusys. So, andito yung Wi-Fi niya. Then, connected naman siya sa LAN papunta sa So, pwede kahit anong router nyo ilagay nyo dito. Kung gusto nyo na naka-interface sa Ether 3. Ngayon naman, itong dalawang to, Ether 4 and 5, connected siya sa HS bridge. So, pakita ko muna dito sa Kung papansin niyo yung bridging natin, yan, dalawa lang yung bridge natin. Yung bridge na 1 at saka bridge HS. Pero kung papansin niyo yung interfaces, yan. Yung interfaces natin is, yung VLAN interfaces natin is under sa bridge SS. Tapos yung bridge HS natin is nasa port 4 and 5. So basically, kahit alin dito sa port 4 and 5, pwede ko i-connect yung VLAN. So kahit alin dito sa port and 5, pwede ko i-connect yung mga VLAN, naka-upstream VLAN na mga or pwede ako maglagay ng isang switch na pwede capable ng mga VLANs na doon ko ilagay din yung VLAN tagging. Or, yan, basta dito lang siya sa port 4 and 5 naka-connect. So, bridge SS, tapos ito naman sa Ether 3. So, ngayon, try natin i-test na sabay-sabay sila. Or, delete muna pala natin yung kasi nag-test ako kanina. So, delete muna natin yung hotspot users. Tapos, active. Then, cookies. Okay. So, since na-delete na yan. So, ngayon, dito, kita mo natin. Okay, setup Wi-Fi. Ano ba ang Wi-Fi? Yan. Wi-Fi. So, off ko muna. Mag-disconnect. So, tingnan natin kung clear. Dito, meron tayong hanapin natin yung ArcLine ETH3 para dito. ArcLine ETH3. Wala. So, yun guys. Kung hindi ba clear. Ito, kukonect to siya sa ArcLine ETH3. Ito yung nakasetup. So, ang makikita ng users nyo is ganito. Alam kung clear ba. So, dito, makikita dito yung interface. Ibig sabihin kung anong kaling interface siya na-connect sa MikroTik natin. Tapos yung vendor name na ETH3. Ngayon, kung insert coin natin to, dapat ito yung mag-on. So, ito muna test natin. Tapos, isabay natin siya yung dalawa na naka-VLAN. So, pag insert coin natin, connecting to Bendo. So, yan, nag-trigger na siya. So, try natin lagyan ng 100. So, kung pansin niyo dito, meron siyang 100. Tapos, 10. So, magiging 110. So, dito, 110. Kung makikita ba. Tapos, connect natin. So, mag-generate yan siya ng code. Since
print all tayo, lalabas din ito yung generated code. So, kanina natin ito. So, ba siya? 4, 7, 5 to 1. Then, check natin sa status. So, sa status guys, yung ita-type pa rin natin is yung 10.0.0.1. So, refresh natin to. So, yan. May validity din. Then, nakita natin yung ating 4777521 in which yun yung na-print natin. 475521. So, yan. So, gumana siya. So, natin extend din. Extend tayo ng connecting to Benda ulit siya. Extend natin. Okay. So, yan. Kita natin, kuha na siya ng 100. So, connect now. So, time extended. So, magiging ayan, 4 days na. 4 days na nakasetup. So, nag-work na yung sa interface 2 natin. Ngayon naman, ang i-try natin is isabay natin tong dalawa. So, sabay tayo mag-insert. So, ito, connect natin siya sa VLAN 22. So, kung papansin niyo, lalabas din dito interface VLAN 22, tapos VLAN 22. So, ito, tinanggal ko kasi kanina. So, nag-invalid na yung last niya na nakasave kasi. So, ngayon naman, ito namang isa, disconnect natin siya sa connect natin siya sa VLAN 23. Connected sa VLAN 23. Yan, VLAN 23 nakasulat. So, ngayon, try natin pagsabayin sila na mag-connect. So, connect natin yung insert coin. Rating isa. So, sabay sila nag-connect, nag-okay. Yung isa, set natin siya sa 5. Yung isa naman is 10. So, ito, naka 10 siya. Then, connect na. Yung isa naman is naka 5. 5. So, kunin ulit natin yung status nila. Open natin yung Chrome. Then, status natin. So, yan. Isa is 1 hour. Isa naman is naka 3 hours. So, yan guys. Pwede pa rin tayo mag-extend time. Sabay sila magko-connect. Extend time. Bigyan ulit natin ito ng 5. Ganito ulit is 10. So, yan. 10 at saka 5. Connect now, connect now. So, centralize siya guys. Isa lang yung natin. MikroTik. So, yan. VLAN 22 saka VLAN 23. So, nag-update na rin yung ating mga time. So, ganun lang yan siya guys. Ganun lang yung setup. Ngayon naman, ipakita ko sa inyo naman kung paano natin siya i-configure. So, yun na yung natin. So, configure natin muna. So, medyo matagal to siya na video. At least ipakita ko sa inyo kung paano siya i-setup. So, ngayon, balik tayo sa desktop natin. Gawin natin is i-delete muna natin to siya. Una pala is pakita ko muna pala sa inyo kung paano configure pala yung 5v5 na VLAN. So, basically, mag-setup lang tayo ng isa. So, ito yung test natin. So, ang ginagawa ko is connect ko siya sa VLAN LAN 2. So, LAN 2 natin siya. LAN 2. Then, yung sa gumawa kasi nito, ito si, hindi ko alam, Mayok Vera. Binili ko lang kasi ito sa Shopee niya.
So, parang naka-set up na. Ngayon, ang gagawin lang natin is dapat i-set up natin yung IP address niya. Okay? So, punta tayo. So, ito kasi yung ano ko dito. Code ko. Yan. Desktop tayo. Yan. So, basically, ito yung ano natin. Connect natin yung PC na ano to LAN 2 ng 5v5. So, change adapter options lang ako. Tapos, right click ko lang properties. Then, punta tayo sa IPv4. So, set ko lang dito na 192.168.100.2. So, yan. Depende yan sa ano nyo ha. Sa IP ng router na sinetap. Ito kasi nakaset sa kanya eh. So, yan. Gagawin natin. Then, mag-open tayo ng browser. So, 192.168.100.1. So, yan. So, yan yung sa kanya. Then, ano next nga? Ito yung password. Telecom admin telecom. Admin telecom. Okay. So, yung mga importante lang dito guys is una is dito tayo sa advanced. Then, saan yan? Advanced, then puntahan nyo itong ito, naka-configure na kasi. So, kung edit nyo to, kasi naka-setup na kasi sa ano niya eh, na parang pang piso wifi na setup. So, ang ginawa ko lang is edit ko lang to. Then, yung binago ko lang is actually itong VLAN ID. Tsaka, ito, hinayaan ko na lang. So, kung gagamitin yung LAN 4, kailangan nyo lang ilagay doon sa switch layer port 2 yung LAN 4 na available siya doon. So, ito lang, bridge 1. Tapos, palitan ko lang yung VLAN ID based on sa ano. Tapos, apply. Tapos nyan, so, ito yung ano, pag i-enable mo yung LAN 4, nakasama doon. Yan, yung isang importante. Then, ito, tapos, ang next na gagawin nyo is dito lang sa WLAN. So, baguhin nyo lang to dito. Tapos, enable nyo lang. Tapos, naka-open nyo yung authentication. Then, dito pala guys, sa ano, DHCP server, kung papansin mo, naka-disable ang DHCP server nya. Then, yung next na pinaka-importante is itong upstream port. So, upstream port LAN 1. So, ibig sabihin, dito na-connecta yung pinaka LAN natin papunta sa MikroTik, or saan papunta yung MikroTik, or kung saan yung hindi naka-encapsulate sa VLAN tagging. So, pwede LAN 1, LAN 2, or yung sa optical, yung sa likod nyo, kung nagagamit kayo nung ang tawag doon, ipon, something. So, since ako, sa LAN 1 ko lang nilagay, so dyan yung upstream port. So, yun lang guys. So, yun lang yung ano, configuration ko dito na binago. So, yan. So, huwag na natin edit. So, ngayon, magaling na lang natin ulit. So, ito, nakaset up na ito sa VLAN 23. Yung isa is VLAN 22. So, ibalik ko na dito. Okay. So, yan, LAN 2. So, yan. So, same pa rin. Yung configuration natin pagdating sa ano, configuration natin ng router or ng centralized, ay balik ko muna pala to ha. So, balik muna natin para magamit natin yung MikroTik. Yan. So, sa pag-setup ko ng centralized, simple pa rin, simple lang din. Delete muna natin to para walang ano, walang halong something. So, gawin natin is, yung files natin is delete natin itong flash public para sure. So, yan. Naka-empty na yan. Then, reset natin. System reset. So, reset configuration. So, ngayon guys, kung meron kayong configuration ninyo, ang mas maganda nyan is i-reset nyo muna. Tapos, ipasok nyo yung mga configuration nyo. Kasi, para mas less yung hassle ng
mag-reconfigure or something. So ngayon, hintayin lang natin yung mag-ano. So yung concept lang dito, ito same lang naman to na ano. So central, ito lang yung device name na para dito. Then, siset up ko yung pinakauna kong device. Niche yan dito. Saan yan? Pinakauna kong device, setup ko lang sa ano. Then, dito, kung magsa-centralize ka, leave as is lang to. Kasi importante yung 10.0.01. Take note guys, hindi ako naglalagay ng DNS. Tina-type ko to kasi nagbe-base kasi tayo sa IP pagdating sa centralize eh. So, leave nyo lang to. Then, yan, ito LCD top text. So, pare-pare yan sa lahat kung ano nakasulat. Then, bottom. Then, ito, pabayaan nyo lang din. Yan, kung ano yung mga nakaset up. So, yan. And then, dito sa Bendo settings, dito na yung pinaka ano natin. So, mag-add lang tayo. Add lang natin, lagyan natin ng pangalan. Lagyan natin yung mga device name kung ano yung mga naka-assign doon na device sa port na yon. So, ito, VLAN22, lahat-lahat. Then, yun nga, ang kopyahin nyo lang tong andito or sulat nyo lang yung name, tapos device ID, tapos kung anong port. So, kung ano lang available ito guys, yun lang yung gagamitin nyo para at least sure. So, take note, pwede rin na i-centralize nyo gamit yung sa WLAN. So, kung meron kayong sa LAN 1 lang, iba naman yung nakalagay, pwede rin ganun. So ganun guys. So, ganun yan yung pag mag-centralize ka. Tapos, save and exit ka lang. And then, so, tingnan natin kung okay na ba yung ano natin. Wala pa tong empty. So, lagyan na natin ng password. Admin change now. So, yan. Nakaset up na yan. So, ilagay ko rin yung admin dito. Tapos, click na lang. So, una, set device ID. Then, one click install. Yan, mag-create na siya ng hotspot, mga bridges, IP address, tipong mga ano, lahat ng kailangan ninyo sa setup. So, pati bandwidth management. Take note guys, naka-open tong ano ko yung configuration, so pwede nyo edit kung ano. So, kung magkamali kayo, reset nyo lang, tapos one click install ulit. So, tapos number 3, auto config empty. Then, upload hotspot folder. So, yan. Tapos, make sure nyo na enable yung enable sa Bendo. Then, set up sa Bendo. So, take note, dapat kumpleto muna kayo dito sa pag-settings. Tapos, set up sa Bendo. So, click nyo lang. So, ang gagawin niya, tingnan nyo, VLAN22, create siya ng mga IP addresses, mga interface, tapos ano yung mga hotspot servers. I-create na niya lahat. So, wala na kayong halos gagawin. So, since yung Ether 3 natin, ginamit natin, siniremove niya sa HS Bridge. So, yan. Tapos, generate and upload. Microset settings. So, yan. Ganun lang guys sa pag-setup. So, yan. Nakalagay na siya lahat. So, tingnan natin kung ano yung ginawa. Una, sa IP addresses, gumawa siya ng itong addressing. Sa interface, naglagay siya ng VLAN. Then, sa bridge, yung Ether 3 nawala dito sa bridge port. So, yung 4 and 5 na lang naiwan sa bridge. Bridge SS. Yung bridge SS, andun yung VLAN 22. Tapos, saan pa? DHP server. So, nag-create din siya ng DHP servers. Yan. Tapos, may mga networks na rin. And then, ano pang ginawa niya? DHP server. Sa hotspot naman, meron na tayong 3 servers ng hotspot. Pero, kung papansinin yung mga hotspot server niya, halos pareha-pareha lang yung, dito pala, server profiles. Isa lang yung server profile natin. So, lahat to, mga server profile niya, is naka HSProf. So, wag nyo na lang itong edit. So, kung mas marunong kayo sana, pwede nyo edit. So, depende lang sa inyo. Pero itong ginawa ko, working na siya based lang dun sa sinet up natin.
So, yan. Connected lang siya sa flash. So, alam niya yung DNS name. So, ganyan. And then, ano pa yung ginawa niya? Hotspot, pool. Automatic na rin gawa yung pools. Ano pa? Wala na pala dito. IPv6, MPLS. Ito naman sa queues. Ito yung sa ano natin. Sa bandwidth management. So, naka-limit lang siya sa 30. So, kung mas malakas yung ano nyo, edit nyo lang to. Itong mga game others, no mark to. Ibig sabihin to, walang ano. Yung naka-high priority siya, pero hindi siya HTTP or streaming or browsing. So, ganun yung setup ko lang. Simple lang siya na bandwidth management. Pero at least hindi siya masyadong malakas sa processes. So, pwede nyo rin i-edit yan. So, depende sa inyo. So, ngayon, okay na lahat. So, test na natin. So, before nyan guys, pag mag-generate upload kayo, ito pala na button. Pag mag-click kayo ng button, always restart nyo yung mga devices nyo para kukunin nyo yung mga process. So, restart natin to. Start. Then, restart. So, hintayin mo natin siya nag-restart. So, ang ginagawa ng restart guys, kung papansin niyo, automatic na kasi ito siya kung papansin niyo sa hotspot, yan, IP bindings, yan. Automatic na siya magbabind pagka-restart niya. Tingnan mo. Ay, sorry. Pala nakikita. So, automatic na siya mag-bind. Pakita ko muna sa inyo pala para at least isa sa So, automatic na siya mag-bind sa device niya. Automatic na siya mag-bind. Ulit na lang natin para at least sure. Tapos, the same time, set natin. So, wala na kayong gagalawin. So, automatic na siya mag-bind. Tingnan natin siya mag-open. Mga device, connect sa network. Okay. Yan. Tingnan nyo, automatic na siya mag-bind kung ano yung IP address niya at saka MAC address. So, automatic na siya mag-bind. The same time, dito sa IP DHCP server, yung sa leases naman, automatic na niya na gawing static. So, papasin nyo ito. Naka-static na to siya. Hindi na siya naka-dynamic tulad nito. So, automatic na niya static yung pati yung list time pataasan na rin niya. So, wala na kayong gagalawin pag lagay na lang, halos plug and play na lang talaga siya. I just need lang na follow lang yung instructions. So, yan. Test na natin ulit. So, dito, try natin i-test. Sign in ulit tayo sa page 3. The network. So, yan. Makita mo na sa Ether 3. Then, insert coins. Insert coin, connecting to Bendo. So, connected na siya. Lagay tayo ng build acceptor. Lagay tayo ng coins. So, ito guys, magagawa rin ako para sa umada nito. Na Then, take note, pwede rin to siya pwede rin to siya na voucher type lang. So, pindutin nyo lang to. So, pwede ka mag-insert coin. Then, tapos press mo ulit to. Makukuha mo na yung voucher code dito. Tapos, pwede nyo na i-enter sa Tapos, lastly, connect tayo sa VLAN 23. Nakita yung VLAN 23. Then, insert coin. So, yan. Siya ulit. So, yan. May 5. So, ito guys, pag na-cancel nyo siya, connect nyo, refresh nyo lang ulit, tapos click nyo lang ulit yung insert coin, babalik ulit yung dito as long as meron siya dito. So, yan. Connected na. So, yun. So, yun lang guys. Ganun lang kasimple mag-setup ng centralized sa ating ArcLM device.
So, gagawin rin ako ng ganito para sa Umada naman natin. Kasi yung Umada, Arclamix Umada, lalagyan ko na yun ng bill acceptor. At the same time, printer. So, nakaganito na rin siya na setup. Yung nakaganito. So, ang nakaganda dito guys, at least sturdy na yung case natin. Tapos, pwede na siya ilagay na i-clip lang doon. Yan. So, kung kayo, pwede nyo tanggalin lang dito. Makiklik na siya diretso. So, nakamount na lang siya doon. So, madali na rin tanggalin. Yan lang. So, gagawin ako na dito para sa Umada natin. So, yun guys. So, sa mga questions, wala na pala tayong Shopee. So, nasa in-stock na yung mga device natin. Pero, nag-aasa ako ng mga distributors. So, eventually kasi, hindi na kasi ako magbebenta. Kasi ang magfo-focus na lang ako ng mag-create ng maraming products. Kasi hindi kasi kaya talaga sa time. So, mga distributor na lang yung natin, ititrain natin yung mga distributor kung paano gamitin to, paano mag-setup, paano micro-take lahat ng kailangan nila na information sa ititrain. So, kung gusto niyo mag-distributor, so message nyo lang ako, tipong ganun. So, sa distributor, syempre, mas mura yung price, pero kayo dapat yung magsusupport ng customer. So, kung hindi kayo mag-support ng customer, tapos pupunta pa rin sa akin, so tatanggalin ko na lang kayo sa distributor list kung ganun. Kasi, nawawala rin yung purpose ng plan ko sa distributor list. Okay? So, yun lang guys. So, ito yung setup. So, kung may questions kayo, i-message nyo lang ako or comment dito sa Facebook. Then, yun lang. And then, don't forget to like and subscribe.